Dahil sa sunod-sunod na issue, ni Chris ititigil na at Krista napaiyak na lamang. Ito po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Kuya, bakit mo naman naisipan na tumigil? Ano yung pinaka nakaka-stress sa'yo? Yung sa ano, yung yun nga, yung medyo nagsunod-sunod lang yung problema sa loob ng community. Lalo na yung yung regarding sa mga love team, 'di ba? Na medyo hindi lang medyo talagang nagiging toxic na siya. Kasi may kanya-kanyang sinusuportahan, tapos basta alam naman na ng mga viewers yan, basta pag sa mga fanatics, 'di ba? Minsan hindi na talaga kontrolado yung mga sinasabi. Basta support lang sila sa kanilang iniidolo. Yun yung gusto kong mawala. Gusto ko ng pagkakaisa sa Kalingap. So kuya, meron ka bang balak talaga na ihinto yung mga love team? About sa love team, not totally ihinto. Siguro sa ngayon is maglalaylo muna ako kasi hindi lahat ng nagigets or naintindihan yung ng love team natin, yung goal. Kasi yung love team naman talaga is one of our strategies, 'di ba? Para sa kanila kasi lahat naman yung kumbaga dumaan sa love team, talagang grabe yung pagbabago sa buhay. At masayang-masaya sila about sa love team. Kasi alam naman nila na yun ay for good vibes, diba? No? Ginawa natin yung love team para yan sa mga suporta at para makatulong din sa kanila. Which is, napatunayan naman natin yan sa Jomcar, sa EDC, na grabe naman talaga yung pagbabago sa buhay nila. Yun naman yung intention natin, kaya may love team na ginagawa tayo. Pero kung ayaw na ng iba or kung marami na rin umaayaw and outside sa Kalingap, marami na rin kumbaga nakakagulo or medyo di nila gusto yun, edi wala tayong magagawa kundi ihinto yun. At yun na nga po mga kalingap, alam naman po nating lahat na hindi na po talaga mawawala ang mga issue. Alam naman po natin na pag talaga nasa mundo tayo ng social media ay talaga pong magulo, minsan ay toxic po talaga, hindi po yan maiiwasan. At kung napapansin nga po natin mga kalingap ay medyo hindi na po masyadong binablog ni na Kalingap Rob yung mga love team. Bihira na po, lalo na po yung EDC para pong matagal-tagal nang walang vlog. At alam naman po natin na iba po talaga yung naibibigay na saya at kilig ng love team ni na Kalingap Rob. Kahit pa po sabihin natin na talagang minsan ay hindi po talaga maiiwasan yung mga toxic na panatiko na talagang kanya-kanyang suporta ay minsan ay hindi na po maganda at nagiging toxic na. Sumusobra na po yung iba. At doon nga po sa tanong ni Kalingap Hana kay Kalingap Rob kung ititigil nga daw po ang love team, narinig naman po natin ang sagot ni Kalingap Rob na hindi naman daw po ititigil ang love team pero maglalaylo. Para po sa akin ay mas mainam pong desisyon yon kaysa po itigil ang love team. Alam naman po natin na ang love team ay isa po yan sa mga strategy po talaga ni Kalingap Rob para po mas makatulong siya doon po sa mga Kalingap Angels, sa kanyang mga beneficiaries. Ano ang opinion mo dito sa mga nagsasabi na kung wala daw sponsors, wala din daw Kalingap? Ha? Matagal na akong ako sa akin matagal na akong tumutulong kahit walang sponsor. Mas ako sa sarili kong mas kumakapit ako sa sarili kong kinikita, sarili kong effort. Kung may mag-sponsor man, thank you pa rin ako. Kung wala, okay lang din kasi kung ano lang yung kaya kong itulong, yun lang yung may tutulong ko. Yes, and pero kuya, masaya naman ako kasi until now nakapagpabahay ako. At yun na nga po mga kalingap, alam naman po natin na malaking tulong po talaga ang ating mga sponsor sa ating kalingap. Alam naman po natin na sa tulong din po ng mga sponsor ay mas dumadami po yung natutulungan ng kalingap.
At yung kusang bigay po ng ating mga sponsors at mga OFW sa pamamagitan po ng Kalingap, alam naman po natin na talagang mas lumalawig, mas dumadami po yung natutulungan ng ating Kalingap. Isa na po dito si Bibi Viancy. Alam naman po natin mga Kalingap, yung bahay po ni Viancy ay hindi po magiging ganoon kaganda at magiging ganon kalaki kung wala din po yung tulong ng ating mga sponsors. At tulad nga po ng sinabi ni Kalinga Prab, ay magkaroon man po siya ng mga sponsor, ay patuloy pa rin po siyang tutulong. At patungkol nga po doon sa poverty porn na content ni Makagago dito nga po kay Kalinga Prab, na di umano ay mga nabasa ni Makagago doon sa Reddit na thoughts patungkol nga po dito kay Kalinga Prab na mga manyak daw kuno, na kung ano-ano po yung mga thoughts nga po ng mga tao dito kay Kalinga Prab. So, medyo alarming po yung ganong content patungkol po dito kay Kalinga Prab na poverty porn. Siyempre, alam po natin pag sinabing porn, ito po ay kalaswaan, kabastusan, no? Lalo pa at nadadamay po dito, unang-una yung ating mga Kalingap Angels, yung ating pong mga beneficiaries na minor de edad pa lamang, wala pa po sa wastong edad. So, medyo nakakalungkot. Ano po, dahil po hindi po natatapos ang issue dito po sa Kalingap. Talagang kung mapapansin po natin ay sunod-sunod. Alam naman po natin na ang gusto lang po ng Kalingap ay tumulong, mag-charity. No? Bakit po kaya ang dami talagang issue? At meron pa po akong nabasa na binayaran daw po mismo itong si Makagago para po i-content ang Kalingap. So, kung totoo man po yung balitang yon na may nagbayad po mismo dito kay Makagago, ay sana'y tumigil na, ano po, masyado nang magulo ang mundo. At sa kabilang dako nga po mga Kalingap ay nagkaroon po ng kaunting mensahe si Krista dito nga po kay Maria Ligaya kung saan po siya ay nagdaos ng kanyang kaarawan. Si Maria Ligaya nga po yung isa sa mga naging daan para po makilala si Krista ni Kalinga Prab. So, dumalo po doon si Krista at hindi po niya napigilang maluha. So, ayan ate, happy birthday po. Thank you, syempre po, dahil sa inyo, nakilala ko ni Kalinga Tata po, nakisama kayo. Tapos, ayan, naalala ko tuloy nung nung nagbibili lang talaga ako ng shampoo nung talagang tutuklingan pa kami ng kapatid ko para bumili. Tapos, yun, nagkita tayo. Hindi ko pa si ate Ligaya na-expect na kasama ka sa kanya. Parang si Krista may Oo. Tapos, ayun. Nung tinanong niya ako kung gusto ko daw gusto kong matulungan, nag-agree naman po ako kasi, ayun, bilang nagsisimula pa lang din, need ko rin po ng tulong, syempre. Ayun, dumating si Ate Ligaya. Saktong-sakto, wala talaga kami nun. Papasok kami sa school, wala akong baon po talaga nun. Tapos, yung 300 pesos na binigay niya po, tulong po yun sa akin talaga. Tapos ayun nga po. Kaya memorable po sa akin yung makasama ko si Ate Ligaya. Ayan, Ate Ligaya, ang wish ko lang po sa inyo ngayong birthday niyo po ay sana marami pa kayong matulungan, bigyan pa kayo ng mahabang buhay para magpasaya, tumulong sa mga taong nangangailangan. At syempre, para maging masaya po kayo. Ayan, happy birthday.